Anak, hindi mo naman balak na tumandang dalaga, hindi ba? Rinig kong tanong ni Mama kaya napabuntong hininga ako. Alam ko naman ang kasunod nito. Rinding-rindi na ako sa totoo lang. Kahit pa mahal ko si Mama, ay hindi ko maiwasan na mainis sa tuwing panay ang pag-aasawang bukang bibig niya. Shane anak, 28 ka na at sa susunod na namang taon ay kaarawan mo na naman. Wala ka pa bang balak mag-asawa at bumuo ng sarili mong pamilya? Tanong ni Mama kaya naman napabuntong hininga ko at dahan-dahan ibinaba ang kubyertos na hawak ko. Mama naman, alam mo naman pong abala pa ako sa pagtatrabaho. Marami pa po akong pinag-iipunan. Wala pa po yan sa isip ko. Ani ko. At kailan naman, Aber? Susmiyo naman, Shay naman. Alam mo namang mahirap na sa panahon ngayon na magbuntis kapag lumampas na ang edad sa kalendaryo. Paninermo niya sa akin. Ito ang isa sa dahilan kung bakit naisipan kong bumukod na lamang at lumayo kila Mama dahil nga panay ang pamimilit nila sa akin tungkol sa pag-aasawa. Mama, bakit ba gustong-gusto mo kong mag-asawa? Wala pa nga akong napupusuan eh. Mahinang sabi ko. Nawala na ng ganang kumain. Hanggang ngayon ba dinadamdam mo pa rin ang pagkawala ni Prince? Matagal nang pumanaw si Prince, kaya oras na rin upang hindi ko na hinayaan na matapos pang nais sabihin ni Mama at agad akong tumayo mula sa kinuupuan ko. Tataas na po muna ako sa kwarto ko, Mama. Mamaya po aalis na ako dahil may biglaan akong kailangang i-check na product sa warehouse. Mahina akong sabit nagmadaling lumabas sa kusina namin upang magtungo sa ikalawang palapag ng bahay. Palaging ganito na lang ang eksena tuwing tumatanggi ako sa usapang pag-aasawa. Nakakarindi rin sa pandinig hanapan ng nobyo. Hanggang nasa kwarto ako rito sa aming bahay ay kausap ko ang binabai kong kaibigan na si Belle. Girl naman kasi, hindi ba parang sign na rin to para talaga magnobyo ka na? At magbuntis na rin? Tanong ni Belle. Siya lang ang tumagal na kaibigan ko, lalo't ayoko talagang makipagsalamuha sa iba dahil nakafocus ako sa career ko. Simula nang mamatay si Prince, 4 na taon nang nakakaraan ay pinangako ko sa aking sarili na hindi na ako iibig pang muli. Siyang nagmamay-ari ng puso ko na kailanman hindi na maangkin pa ng ibang lalaki. Hindi ko na nakikitang sarili ko na maikakasal sa isang lalaki. Lalo't ipinangako ko ng sa isang lalaki ko lang nais ibigay ang matamis kong I do. Sa harapan ng simbahan. Kung hindi lang din naman si Prince ay wag na lang. Tatanda na lamang akong mag-isa. Pati ba naman ikaw, Belle? Inis kong tanong. Umirap ako sa hangin kahit na alam kong hindi naman ito nakikita ng kaibigan ko. Lalo't sa telepono lang kami nag-uusap. Ang akin lang naman, alam mo namang matagal na yung hinihiling sa'yo ni Tita Shane Martin. 28 ka na at madadagdagan na naman ang taon mo sa mga susunod na taon. Wala ka bang balak na buksan muli ang puso mo para sa isang lalaki? Tanong niya kaya napabuntong hininga ko. Hindi mo ako naiintindihan, Belle. Mahinang saad ko. Hay nako Shane, kausapin mo si Tita. Ipagdarasal ko na bigla ka nalang masagasaan ng isang rumaragasang lalaki sa daan para hindi ka nahanapan pa ulit ng mama mo ng nobyo. Naluloka ako sa'yo. Diba sabi ko naman sa'yo, magsabi ka lang sa akin. Alam mo namang marami akong pupwedeng ireto sa'yo kung gugustuhin mo lang naman. Saad ng kaibigan ko. Kaya naman binabaan ko na lamang siya ng telepono. Akala ko ay ayos na dahil 1 linggo na mula nang makausap ko si Mama. Tungkol sa pag-aasawa ay tumigil naman siya kahit papano na kulitin ako. Pero hindi ko naman akalain na muli na naman kaming magkakasagutan dahil sa pangulit niya. Shane, alam mo, may anak ang ka-churchmate ko at single na gwapo. Tiyak na bagay kayo anak. Magkaedad lang kayong dalawa eh. Ayaw mo bang kilalanin anak? Tanong ni Mama habang naghihiwa ng sibuyas para sa lulutuing gabihan. Every month kasi akong dumadalaw sa bahay nila.
Simula kasi nang lumaki ang skincare business ko at nadagdagan ng mga beauty products ko, ay bumukod na rin ako sa pamilya ko. Ako na lang din ang inaasahan nila mama sa gastusin, lalo pat pinilit ko siyang magpahinga na sa trabaho. Ang kasama na lang ni mama ay ang kambal kong mga kapatid, parehas na first year college. 3 kaming mga babaeng magkakapatid kaya naman alam kong sobrang hirap kaming palakihin. Lalo't talagang iba-iba ang pag-uugali naming 3. Pinalaki kami na si mama lang ang tumatayong magulang namin, lalo't iniwan kami ni papa. Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na hindi ko pababayaan sila mama. Oras na yumaman ako. Ako nang bahala kay mama na siyang ginagawa ko ngayon. Mama naman, hindi pa rin ba kayo titigil sa pangungulit sa akin? Bata pa po ko. Nagpipigil na inis kong saad. Naririndi na kasi ako sa pamimilit ni mama. Shane anak, hindi na ako bumabata. Tingnan mo nga tong balat ko, nangungulubot na. At ikaw ang panganay kong anak. Sana naman bago magpantay ang mga paa ko at lamunin ng lupang katawang lupa ko, mabigyan mo na ako ng apo. Apo anak, apo. Gusto ko namang masilayan ng apo ko sa'yo bago kunin ng Panginoon ang hiram na buhay na ipinagkaloob niya sa akin. Mahinang ani ni mama, dahilan kung bakit naikuyom ko ang kamao ko. Mama naman, wag nga po kayong magsalita ng ganyan. Matagal pa po tayong magkakasama. Isa pa, baka nga mauna pang maikasal sila Saima at Sai sa akin at mabigyan pa kayo ng apo. Huwag niyo na pong isipin ng mga ganung bagay. Baka hindi pa talaga para sa akin ang pag-asawa. Kaya naman hayaan na po natin. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang maunahan ako ni mama. Hindi pa para sa iyo dahil sinarado mo na ang puso mo para sa mga lalaki. Simula nang mamatay si Prince. Madiin akong napapikit dahil sa sinabi niya. Naramdaman ko na lang na niyakap ako ni mama. Anak, para na lang sa akin. Subukan mong mangilala ulit o kaya apo. Kahit apo na lang, Shane. Mahinang pakiusap ni mama. Kaya naman napabuntong hininga ko. Mama, sinabi ko na pong ayoko pa. Isa pa, ayaw mo bang respetuhin ang desisyon ko? Nang mamatay si Prince dahil sa aksidente, kasama niya po sa hukay ang puso ko. Masama ang loob na saad ko lalo't pakiramdam ko hindi nila maunawaan ang pinagdadaanan ko. Oo nga't matagal na simula nang mawala si Prince. Subalit sariwa pa rin sa akin ang sakit. Anak naman, kung nabubuhay si Prince, siguradong hindi niya gustong ibinabaon mo ang sarili mo sa nakaraan. Maawa ka naman sa akin, Shane. Matanda na ako. Masama bang hilingin ko naman sa panganay ko na biyayaan ako ng apo? Oras naman na upang ibigay ko naman ang pagmamahal ko sa anak ng panganay ko. Hindi ka na rin naman bumabata, Shane. Makinig ka naman sa akin, anak. Halos dumugo ang ibabang bahagi ng labi ko dahil sa pagkakagat ko doon. Naiinis ako ng sobra. Kung gusto niyo ng apo, marami pong paraan para sa bagay na yon. Magtatanong po ako ng mga orphanages na pwedeng umampo ng bat. Hindi ko natapos ang nais kong sabihin nang sumigaw si mama. Hindi yun ang gusto ko. Nagpasalamat ako kay Simon nang pumasok siya sa kusina at pinakalma si mama at sinenyasan akong umalis na muna sa kusina upang hindi na kami magkasagutan pa. Buong magdamag ay yun ang inaalala ko hanggang sa pag-uwi ko sa kondo ay iniisip kong hiling ni mama sa akin. Nagdaan ang mga araw at sa paglipas nun ay pansamantala ko ring nakalimutan ang tungkol sa kahilingang hindi ko alam kung matutupad ko pa. Naging normal ang lahat ng mga nangyayari. Ang hindi ko inaasahan ay bigla na lamang babaguhin ang mga desisyon ko. Ako si Shane Martin, ang babaeng nangakong hindi na mag-aasawa simula nang mawala ang lalaking pinakamamahal ko. Ngunit bigla-bigla na lamang nagbago dahil sa aking ina. Ate! Sigaw ni Simon nang makapasok ako nang makita niya akong papalapit sa ER. Tinakbo raw kasi sa ospital si mama dahil bigla na lamang tong natumba. Kamusta si mama? Kinakabahang tanong ko.
Hindi pa po namin alam, te. Nag-aalalang sagot ni Saima sa akin. Sinubukan kong kumalma at hindi hinayaan na lamunin ako ng kaba. Dahil siguradong hindi ako makakapag-isip ng tama kapag pinangunahan ako ng kaba. Ilang saglit pa'y lumabas ang isang doktor mula sa ER. Dok, kinakabahang tawag ko kaya napunta sa akin ang atensyon niya. Kaano-ano ka ng pasyente? Tanong niya. Anak po niya ako. Sagot ko. Dediretsahin na kita. Si nanay ay may tinatawag na autoimmune disease. Ani ng doktor. Ano po yun, Dok? Malala po bang sakit ng mama ko? Tanong ko pa dahil dinagana ang dibdib ko. Nang makita kong napayuko at nagpeke ng ubong doktor na tila nahihirapan sa pagsasalita, ay alam kong seryoso ang lagay ng mama ko. Tatapatin na kita. Sa katunayan, ay unti-unti na ring naapektuhan ang kanyang puso. Nagdudulot ang sakit ng iyong ina ng pangangatit pamamaga ng balat. Sa lala ng sakit ng iyong ina, binibigyan namin siya ng 6 na taon pang pagkabuhay sa mundong ito. Mapapatagal pa iyon kung tuloy-tuloy ang mga gamutan at tatanggapin ng kanyang katawan ang mga malalakas na gamot na kailangan ng kanyang katawan. Mahinang sabi ng doktor, kaya halos manginig ang tuhod ko dahil sa kakaibang nararamdaman ko. Tila ba nabingi ako dahil sa narinig ko. Hindi ko alam pero hindi gumagana ang utak ko. Tila parang nag-shutdown lahat sa sistema ko. Dahilan kung bakit dahan-dahan akong napaupo. Hindi ganun kalawak ang kaalaman ko tungkol sa sakit ni mama. Pero sapat nang magpahina sa akin ay ang sinabi ng doktor na klase ng sakit ni mama. Autoimmune disease, kung saan pinapatay ng sakit na yon ang lakas ng aking ina. Ewan ko pero kahit papano, na-appreciate kong pananahimik ng doktor. Na tila ba pinagbibigyan niya akong hayaan na munang pumasok sa sistema kung sinabi niya. Binigyan niya ako ng minutong makapag-isip at tanggapin ang sinabi niya. Panganay na anak ako. Madalas akong hinahanda noon ni mama sa paglisan niya sa mundo dahil hindi nga raw namin hawak ang mga buhay namin. At anumang oras ay babawiin to ng may likha. Maliban sa pag-aasawa at pagbibigay sa kanya ng apo, ay ang madalas niyang pamamaalam ang siyang nagiging dahilan ng pag-aaway naming dalawa. Dahil hindi ko gustong namamaalam siya. Tapos ngayon, tila sampal sa akin ang nalaman ko. Gagaling naman po ang mama ko, hindi ba? Mahinang tanong ko. Gusto kong umiyak para ilabas ang takot na nararamdaman ko. Gusto kong maging mahina. Pero alam kong ako lang ang tanging makakapitan ng kambal kong kapatid sa sitwasyong muli kaming sinusubok ng pagkakataon. Sa mga susunod na mga taon ay hindi magiging madali para sa mama mo. Ganon din malamang sa inyo na nag-aalala sa kalagayan niya ngayon. Sa laboratory test niya, ipaliliwanag ko sa iyo lahat ng mga test na yun, maging ang x-ray na isinagawa sa kanya. Kung mas maaga natin tong nalaman, mas mabuti at maganda sana ang kalalabasan ng mama mo kapag tuloy-tuloy ang gamutan niya. Kung ano pong dapat na gawin ay yun ang gawin niyo para mailigtas lang po ang mama ko. Pakikiusap ko. Para akong bata na nawawala ngayon at hindi alam ang gagawin. Kailangan niyang sumailalim sa matinding gamutan. As part of her treatment, kailangang mabantayan ang kanyang kalusugan, lalong lagi ng kanyang puso. Anito. Buong pag-uusap namin ng doktor ay tila isang mahabang panahon para sa akin. Tila ang tagal namin na nag-usap upang ipaliwanag niya sa akin ang mas maayos ang kalagayan ni mama. Binaybay ko ang mahabang hallway ng ospital. Tulala ako dahil sa takot na nararamdaman ko ngayon. Hindi basta-basta ang sakit ni mama base sa nalaman ko sa doktor. Walang kasiguraduhan ng paggaling niya. Mahina na nga ang katawan niya dahil sa katandaan, ay mas pahihinain pa ito ng mga gamot na kailangan niyang itik. Sigurado ako. Paano kung hindi niya kayanin? Mahinang tanong ko na para bang may sasagot doon. Ngayon, tulala akong nakaupo sa tabi ng hospital bed kung saan nakahiga si mama at mahimbing na natutulog.
Titig na titig ako sa mukha niya. At doon, dahan-dahan nang tumulo ang luha mula sa mga mata ko. Ang mama mo talaga, sabi ni Tia Rosing habang nagbabalat siya ng mansanas. Sinabi ko na sa kanyang magpatingin sa doktor dahil nadadalas ang pagsakit ng kanyang dibdib. Hindi pa rin nakinig sa akin. Hindi ako nagsalita at hinayaan lang na magalit si Tia Rosing. Kaibigan siya ni Mama. Ang tigas ng ulo ng mama mo. Masyado kanyang iniisip kaya natatakot na magpa-doktor. Sigurado akong matagal na niyang iniindang sakit na yan. Nahalata ako na nung nagsimba kami. Nakita ko siyang umiiyak habang nagdadasal. At ang tanging ipinagdadasal niya ay ang maranasang mag-alaga ng apo mula sa iyo. Makita kanyang masaya at hindi puro silang iniisip mo. Ani Tia Rosing dahilan kung bakit tila namanhid ang isip ko. Titig na titig ako kay mama na mahimbing na natutulog na tila wala itong iniindang sakit. Masyadong nag-aalala sa inyong magkakapatid kaya napabayaan ng sarili. Galit na saad ni Tia Rosing. Alam kong deep inside ay nag-aalala siya para sa kalagayan ni mama. Gustong gusto na talaga niyang magkaapo. Pinipilit niya ba ako dahil alam niyang mainiinda na siyang malubhang sakit? Nais na ba niya ako magkaanak dahil lilisanin ng mundong to nang hindi man lang nararanasang magkaroon ng apo? Mariin akong napapikit at nagsimulang sisihin ang sarili sa pagiging makasarili ko. Tumayo ako't nagpaalam na lalabas na muna saglit. Nais kong magpahangin. Gusto kong makapag-isip ng maayos. Nag-text ako sa kaibigan kong si Belle upang magpasama na magpahangin. Gusto ko lang ilabas ang galit ko. Shane! Tawag niya sa akin at kumaway. Nakita kong may lalaki siyang kasama pero nasa likod niya ito. Bigla namang umasim ang mukha ko. Dahil nga binabay si Belle ay mukhang may bago na naman tong boyfriend. Nakasuot ng baseball cap ang lalaki kaya hindi naaaninag ang mukha niya. Gabing-gabi na ate, bakit na naman ba? Tanong niya pero napabuntong hininga ko. Paano naman kita chichismisan kung may kasama ka? Nakataas ang kilay na tanong ko. Kaya naman napairap si Belle at naupo sa harapan kong upuan. Nasa may labas kami ng 7-Eleven. May mga upuan naman dito kaya komportable kaming makakapag-usap ni Belle. Nakaupo na si Belle samantalang nakatayo lang sa hindi kalayuan ng kasama niya. Grabe ang kalandian mo ha? Sabi ko pero nakita ko lang na ipinakita ni Belle ang gitnang daliri niya sa akin at inirapan ako. Ano bang gusto mong sabihin? Tanong niya bago tumingin sa kasama niya. Luis, alika rito. Talagang inipit pa ni Belle ang boses niya kaya naman napairap ako. Bago muling ibinalik ang tingin sa kasama niyang lalaki na ngayon ay nakalapit na sa pwesto namin. Gusto kong matawa dahil wala namang araw ay nakasuot pa siya ng cup. So weird. Luis, si Shane. Best friend kong pangit. Shane, si Luis. Single at ready to mingle. Sabi ni Belle dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ko. Ang buong akala ko kasi ay nobyo siya ni Belle. Ilalahad ko na sana ang kamay ko para magpakilala. Nang tanggalin niya ang cup niyang suot, dahilan kung bakit malaya ko nang makita ang mukha niya. Ang gwapo. Ang kulay berde niyang mga mata ang siyang sumalubong sa titig ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko'y na-hypnotize mo ako sa mga titig niya. Kaya naman hindi ko agad natanggap ang pakikipagkamay niya. Hoy te, titig na titig ka na naman. Sabi ni Belle, kaya naman napabalik ako sa tamang wisyo. Bago nakipagkilala kay Luis. Shane Martin. Pakilala ko kaya ngumiti naman si Luis. Luis Smith, he whispered. Magkaapelido sila ni Prince pero wala namang pinakilalang kapatid sa akin si Prince o pinsan. Kaya baka sa apelido lang sila magkaparehas. Tumango na lamang ako at hindi na pinansin pa si Luis dahil hindi ko gusto ang titig niya. Bakit mo ba ako pinatawag, te? Tanong ni Belle sa akin kaya napabuntong hininga ko. Saka ko nilang ikikwento.
Hindi ako komportable na may kasama ka. Nakangiting sabi ko at tulalang na patitig sa kawalan. Magpapaalam na sana ako nang maunahan ako ni Luis. Alis na muna ako, Bel, para rin makapag-usap kayo ng maayos ng kaibigan mo. Nakangiting sabi ni Luis kaya nagulat ako. Ha? Bakit ka aalis? Akala ko ba hihintayin mo pa si Noah? Tanong ni Bel kay Luis. Oo, hihintayin ko siya pero lalayo muna ako para bumili ng inumin. Mukhang may nais din sabihin ng kaibigan mo at hindi komportable sa presensya ko. Saad ni Luis kaya nahiya naman ako bago umiwas ng tingin. Magaling siyang managalog, halatang lumaki sa Pilipinas. Nang makaalis si Luis ay nagkatinginan kami ni Bel. Bel, may kakilala ka bang sperm donor? Tanong ko kaya naibugan na naman niya ang iniinom niyang frap. Ano? Hindi makapaniwala niyang tanong sa akin. Sperm donor te. Gusto ko na kasing mabuntis as soon as possible. Mahinang sabi ko. Hindi ko alam kung bakit umatras ang dila ko sa pagkukwento tungkol sa kalagayan ni Mama. Siguro dahil alam kong masakit pa rin na sabihin na tinaningan na siya ng doktor. Ayokong ipaalam. Seryoso ka ba, ate? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin, kaya't napahawak naman ako sa noo ko. $500,000, yun lang ang kaya kong presyo ng sperm donor. Mahinang sabi ko, kaya naman nanlaki ang mga mata ni Bel. Bakit sperm donor pa kung pwede namang boyfriend na talagang hanapin mo? Tanong niya sa akin kaya umiling naman ako. Alam mong matagal nang nalibing ang puso ko nung araw na mamatay si Prince. Dala niya yung puso ko. Mahinang sabi ko sa kanya. Anak lang talagang nais mo? Tanong niya sa akin. Bel, what if ikaw na lang? Tanong ko kaya nakita kong gulat sa gwapong mukha ng kaibigan ko. No! Kadiri ka, Shin. Hindi ko gusto yung mga bilat. Galit na sabi niya kaya natawa na lang ako. Natigil lang kami sa pag-uusap nang lumapit si Luis sa pwesto namin. Una na ako, Bel, sabi ni Luis at tumingin sa akin at may kahulugan ng umiti. Nandyan na ba si Noah? Tanong ni Bel. Oo, alam naman yung isang yun. Nag-aaya na namang mag-club. Sabi ni Luis at humawak pa sa batok niya. Luis, may kilala ka bang sperm donor? Tanong ni Bel kaya malakas ko siyang sinuntok sa braso niya dahil talagang nagtanong pa siya kay Luis. Hindi ko alam kung bakit nahihiya ako kay Luis. Ha? Bakit? Tumatawang tanong ni Luis. Eto kasing friend ko. Magpapakarga na. Sabi ni Bel kaya malakas ko siyang sinipa kaya agad siyang nagreklamo sa akin. Don't mind him. Sabi ko kay Luis at masamang tumingin kay Bel. Hindi ko alam pero pansin kong tinitigan ako ni Luis ng makahulugan. Kaya't napalunok ako. Bakit kailangan mo pa ng sperm donor? Sa ganda mong yan, wala ka bang nobyo? Tanong sa akin ni Luis kaya napatawa na lamang ako. Pang fuckboy ang tanungan mo ah. Natatawang pambabara ko. Kaya napataas ang kilay ni Luis. Ako pwede. Saad ni Luis kaya nanlaki ang mga mata ko. Ngumiti pa siya ng buong suyo. Pwede mo akong maging sperm donor. Napanganga ako dahil sa sinabi ni Luis sa akin. Pasimple akong napahawak sa aking dibdib dahil sa sinabi niya na parabang sobrang laki ng naging epekto nun sa akin. Hoy! Sira ulo ka. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Bel at kitang-kita ko rin ang gulat sa mukha niya. Bakit? Sperm donor lang naman eh. Saka isa pa. Bored din ako. Kailangan ko ng mapaglilibangan bago ko umalis papuntang Canada. Nakangising ani ni Luis, dahilan kung bakit napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit tila nais kong umatras, pero nang maalala ang kalagayan ni Mama at ang huling kahilingan niya, ay napabuntong hininga ako at sinalubong ang tingin ni Luis. Okay, pag-usapan natin ang magiging agreement natin tungkol sa bagay na ito. Mahinang sabi ko, na dahan-dahan ng tumayo. Ay, mababaliw na ako sa inyong dalawa.
Bahala nga ako, Yurian. Saad ni Belle, lalo pat para na lamang siyang hangin sa tabi namin ni Luis. Okay, available ako anytime. Nakangiting ani ni Luis. Kinabukasan ay nagkita kami ni Luis sa isang coffee shop. Pinaghandaan kong agreement na gusto kong pumirma siya, lalo pat hindi basta-basta ang nais naming mangyari. Isang buhay na ang nais naming mabuo. Ayokong maging problema pa si Luis kung sakaling makabuo nga kami. Hi, naghintay ka ba ng matagal? Tanong ko bago ako naupo sa kaharap niyang upuan. Nope, halos kararating ko lang din. Nakangising sagot niya sa akin. Hindi ko talaga gusto ang ngisin na meron sa kanyang labi sa tuwing nagsasalubong ang mga paningin naming dalawa. So, pag-uusapan na natin ang agreement natin tungkol sa bagay na napag-usapan natin kagabi. Pumayag ka naman na, di ba? Hindi ka naman nagbibiro kagabi, di ba? Tanong ko. Narinig ko ang magaang natawa ni Luis bago nagsalita. Kaya nga ako humarap sa'yo ngayon. Tumango naman ako bago inabot sa kanya ang copies ng agreement na kailangan niyang basahin. At nakita ko siyang seryosong ibinigay ang buong atensyon sa copies na binigay ko sa kanya. Malaya ako namang napagmasdan si Luis na seryosong nagbabasa. Ngayon lang napagtanto na sobrang gwapo niya talaga. Nasa tamang ayos sa mga muscles niya at pansinin na laman ng gym. Kung base lamang sa itsura ay hindi naman mukhang mahirap ang lalaking nasa harapan ko. So, wala akong karapatan sa bata. Oras na napanganak mo na? Tanong ni Luis habang nakakunot ang noo. Ganun nga, pumayag ka kahapon na maging sperm donor ko. Ngayon, pag-usapan natin kung magkano. Magkano ka ba? Kung kaya kong halaga ng sperm mo, ituloy natin ang plano sa pagiging sperm donor ko. Ngunit kung masyado kang mahal, hahanap na lang ako ng iba. Mahinang sabi ko at pilit na naging matapang sa harapan ngayon ni Luis. Ilang sandali pa'y natawa naman si Luis habang nakatingin sa akin. Magkano ang sperm ko? Tanong niya bago ko marinig ang malakas niyang pagtawa na parabang iniisip niyang nakikipagbiruan ako. Hindi ba dapat ay bayad ka naman? Nakakunot ang noong tanong ko. Hindi ba dapat? Saka na natin yan pag-usapan oras na mabigyan na kita ng anak? Tanong niya bago umiling. At talagang hindi na walang mapaglarong ngisi sa mga labi niya. Luis, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Seryoso ako nung sinabi sa'yo ni Belle na nangangailangan ako ng sperm donor. Kung hindi mo naman ako saseryosohin, pwede ka nang umatras. Inis na sabi ko kaya naging seryoso si Luis. Kung ganun ako naman ang may kondisyon. Seryosong anya. Kung kaya ko, bakit hindi? Matapang kong saad. Gusto ko ng normal, Shane. Kailangan mo ng similya ko. Kailangan ko ng init ng katawan. Simple, right? Tungkol sa halaga ng similya ko. Saka na natin yan pag-usapan kapag nalamnan na kita. Barumbadong anya sa akin. Kaya naramdaman kong tila kinapos ako ng hininga. Hindi ako agad nakasagot. Sa ating dalawa, mukhang ikaw ang ayaw nang ituloy ang bagay na ito, Shane. Susundin kong nilalaman ng agreement na ito. Sa isang kondisyon, normal nating gagawin ang bagay na yun sa ibabaw ng kama ko. Makahulog ang ani ni Luis kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Marami namang artificial way para mabuntis ng hindi na kailangan pang Hindi ko natuloy ang bala kong sabihin nang magsalita si Luis. Gastos pa yun. Kung ayaw mo naman pala, pues hindi rin ako papayag mag-donate ng similya sa'yo. Nakangising anya sa akin, kaya mariin akong napapikit. Napakuyom ako ng kamao bago ako bumuntong hininga. Tama siya. May pera naman ako subalit nais kong mapagamot si mama. At sinabi na ng doktor sa akin kung gaano kamahal ang gamutan ni mama. Okay deal. Mahinang sagot ko kaya nakita ko ngisi sa labi ni Luis at inabot ang pakikipagkamay ko. Kailan mo balak na magsimula? May schedule bang pagkikita natin o pwede kitang puntahan kung ako naman ang nangangailangan? Tanong ni Luis kaya napakuyom ako ng kamao ko. Sigurado ka bang hindi ka baog?
Prangkang tanong ko kaya narinig kong pagtawa niya. I'm a healthy beast, babe. Gusto mo bang subukan ngayon? Baka 1 linggo lang, makargahan ka na. Yun ay kung walang problema sa'yo. Nakangising anya sa akin kaya napairap ako. Healthy rin ako. Inis na sabi ko kaya naman nagkibit balikat lang si Luis. Pero may mapang-asar na ngisi pa rin sa kanyang namumulang labi. Tawagan mo na lang ako kung kailangan mo na ng service ko. Nakangiti niyang sabi sa akin at may ibinabang calling card sa mesa kung nasan kami nakaupo. Hindi ko siya kilala subalit hindi naman na ako lugi. Lalo pat alam kong magandang lahi naman si Luis. Gwapo siya, matangkad. Sana lang ay matalino siya. Dahil wala naman ako masasabi sa pisikal na anyo niya. Ayoko lang ng nakakaloko niyang ngisi. Natuloy niyang napag-usapan namin ni Luis. Nandito ako sa labas ng hotel room na kanyang binook. Nanlalamig ang buong katawan ko dahil sa kabang nararamdaman ko. At nais ko na lamang na umuwi't umatras. Subalit nandito na ako. Kumatok ako sa pinto at ilang sandali lamang ay bumukas yun. At bumungad sa akin ang bagong ligong si Luis. Hi babe. Nakangiti niyang bungad sa akin. Muli kong naramdaman ang pagtibok ng aking puso dahil sa kanyang tinawag sa akin. Napalunok ako't dahan-dahang pumasok. Nakita ko siyang naglakad papalapit sa single sofa. Malapit lang sa kama. Akala ko busy ka sa trabaho. Hindi ka sumasagot sa mga text ko. Mahinang sabi sa akin ni Luis, kaya napataas ako ng kilay sa kanya. Bakit ko naman sasagutin ang mga text mo? Hindi naman yun importante. Hindi ba't sinabi ko akong tatawag sa'yo para gawin ang bagay na ito? Mataray na tanong ko kaya nakita ko naman siyang natawa bago pa bagsak na naupo sa sofa. Ang sungit-sungit mo naman. Kaya siguro mahirap kang magkaroon ng nobyo dahil palagi mong sinusungitan ng mga lalaki nagbabalak na ipanaloy ang puso mo. Nakangising saad ni Luis sa akin kaya napairap naman ako sa hangin. At wala rin naman akong balak na sagutin ng kahit na sinong lalaki. Lalo't may nobyo naman ako. May riing saad ko kaya nakita kong natigilan si Luis. Hindi inaasahan ng sinabi ko. May nobyo ka? Bakit kailangan mo ko? Nakakunot ang noong tanong ni Luis. Nasa kabilang buhay ng nobyo ko. Nakayukong saad ko kaya nakita kong natigilan si Luis. Maya-maya lamang ay sumilay ang magaang nangiti sa labi ni Luis. Hindi ko akalain na meron pang katulad mo na tinuturing pa ring nobyo ang isang patay na. Nananatiling tapat kahit hindi mo na siya nakakasama. Nakangiting saad ni Luis kaya napangiti ako kahit papano. Pinili kong maging tapat sa kanya, lalo pat kasama niyang ibinaon ang puso ko nang mawala siya. Kaya alam kong wala nang lalaking mamahalin ng puso ko kung hindi siya lang. Kaya mabuti pang tapusin na natin to upang mabuntis na agad ako. Sabi ko kaya naman nakita kong tinuro ni Luis sa mga hita niya. Kung ganun, maupo ka na rito. Ibibigay ko ng nais mo. Nakangiting saad ni Luis kaya naisip ko na lang ay manyakis talaga siya. Kaya pumayag siya sa ganitong setup namin. Umirap ako kahit kinakabahan ay dahan-dahan akong lumapit upang dahan-dahang umupo sa mga hita niya. Galingan mong magdasal na magkaroon agad to ng laman pagkatapos ng gagawin natin ngayon. Kasi hindi ako nakukontento sa isang round lang, Shane. Mahina ngunit seryoso niyang sabi sa akin. Kaya naman napabuntong hininga ako. Hindi nagtagal ay nakita na lang namin ni Luis sa mga sarili namin na mainit na naghahalikan. Hinayaan ang mga labing siyang magsimula ng apoy sa katawan naming dalawa. Hindi ko alam ngunit ang bilis maapektuhan ng katawan ko. Kasalukuyan akong nagbibihis upang umalis na. Bakit hindi mo sinabi sa akin na wala ka pang experience sa ganitong bagay? Tanong ni Luis habang titig na titig sa akin. Nakasandal siya sa headboard ng kama habang nakamatsyag sa mga ginagawa ko. Nakalaan sa unang gabi namin ni Prince bilang mag-asawang sarili ko. Subalit hindi na nangyari yon lalo pat maaga siyang kinuha sa akin. Mahinang sagot ko. Hindi ko ipagkakailang magaling sa kama si Luis. Alam niyang ginagawa niya at halos sa ilang beses naming pagtatalik ay siyang kumikilos lalo't wala naman akong ideya.
Alam kong nagustuhan din ng katawan kong ginawa namin kanina. Mabilis ang kabog ng dibdib ko at gustong gusto ko sa tuwing hinahalikan ako ni Luis kanina. Tila dahil sa halik niya ay panandalian kong nakalimutan ang durog kong puso dahil sa pagkawala ni Prince. Tuluyang may nangyari sa araw na yun sa amin. Simula nun ay nadadalas na ang pagkikita namin upang punan ang init ng katawan ng isa't isa. Hindi ko nga alam kung ginagawa na lamang namin na magtalik dahil kailangan kong mabuntis o dahil hinahanap-hanap na yun ang katawan ko. Nasanay na rin sa parang aso't pusang bangayan. Kasalukuyan kaming nasa bahay niya sa Makati. Nag-take ako ng pregnancy test. Habang hinihintay ang resulta ay tahimik lamang na nakaupo si Luis sa nakasarang bowl sa banyo. Negative. Mahinang sabi ko't ipinakitang isang kit na ginamit ko. Negative pa rin? Tumatawang saad ni Luis kaya masama akong napatingin sa kanya. Bakit masaya ka pa? Nakakunot ang noong tanong ko kasi parang nasasayahan pa siya na wala pang baby sa sinapupunan ko. Kahit pa ilang beses na naming sinubukan. Come here, he said. At nakita kong tinuro niya ang kanyang mga hita niya na palagi niya ginagawa kapag nais niya akong umupo sa mga hita niya. Nakanguso naman akong lumapit sa kanya at dahang-dahang umupo sa kanya habang nakatitig pa rin sa pregnancy test na hawak ko. Nasasanay na ako na para bang nasa iisang romantic relationship kami ni Luis kahit hindi naman. Huwag ka nang malungkot, hindi pa talaga ngayon. Paniguradong darating din si baby sa tamang panahon. Mahinang saad niya at niyakap ako. Pero kailan? Naiiyak kong tanong at yumakap na rin sa kanya. Hindi siya sumagot, lalo't alam ko naman na mahirap sagutin ang tanong kong yon. Shane, paniguradong malapit na. Huwag mong masyadong isipin. Mahinang saad ni Luis. Kailangan ko nang mabuntis ngayon . Ito na lang ang huling kahilingan ng mama ko. Emosyonal at problemadong sabi ko. Kaya narinig kong buntong hininga ni Luis. Shane, relax. Mangyayari din yun. Malambing na saad ni Luis at naramdaman ko kung papaano niya akong pakalmahin sa pamamagitan ng paghagod niya sa likod ko. Ang babagal naman kasi ng similya mo. Biro kong saad habang umiiyak pero imbis na ma-offend siya sa sinabi ko ay magaan lamang siyang tumawa at naramdaman kong mabilis niya akong hinalikan sa leeg ko. Ako pang sinisi mo ha. Mahinang saad niya kaya napabuntong hininga na lamang ako. Nagkausap na kami ni Mama habang nagpapagaling siya at labis ang pasasalamat niya sa akin nang malaman niyang sinusubukan kong magkaroon ng anak. Luis, mahinang tawag ko sa pangalan niya. May kailangan ka ba? Nagugutom ka na? Sa tingin ko ice cream lang ay ayos na ang pakiramdam mo. Nakangiti niyang sabi sa akin. Pwede ka ba bukas? Mahinang tanong ko. Bakit? Gusto mo ba akong ilabas? Tumatawang tanong niya kaya napairap ako sa hangin. Pwede bang ipakilala kita bilang nobyo sa mama ko? Tanong ko. Nahihiyaman subalit wala na akong pamimilian. Lalo pat na ikwento ko na siya kay mama. Sure. Mabilis na pagpayag ni Luis. Natuwa naman agad ako lalo't palaging pumapayag si Luis sa mga hiling ko. Hindi ko alam kung naaawa talaga siya sa akin o sadyang nais niya lang talaga na ako ang masunod. Dumating ang araw ng pagdalaw namin kay mama at nang maipakilala ko si Luis ay tila naging hangin na ako sa kanilang dalawa. Malaki na ang ipinayat ni mama pero tuloy-tuloy naman ang gamutan niya at 4 na doktor na ang nagtulong-tulong i-monitor ang buong katawan niya. Lalo pat rare na sakit ang dumapo kay mama. Ilang taon mo na, Luis? Mahinahong tanong ni mama. 31 po, ma'am. Nakangiting sagot ni Luis. Nasa tamang edad na pala kayo ni Shane para bumuo ng isang pamilya. Masaya akong binuksan niya muli ang puso niya para sa isang lalaki. Mahinang saad ni mama. Kaya't pansamantala akong natigilan sa pagbabalat ng mansanas. Narinig ko naman ang tawa ni Luis. Opo. Yun lamang ang sagot ni Luis at tumingin sa akin. Kamusta naman maging nobya ang anak ko?
Hindi yan nakikinig at palaging trabaho ang inuuna. Baka naman ikinikwento pa rin niyang yumaon niyang unang pag-ibig. Natatakot akong tumanda siyang dalaga ngunit wala na ang takot ko. Lalo't nalaman kong may makakasama na siya, oras na mamatay ako. Mahinang sabi ni Mama, kaya madiin kong hinawakan ng kutsilyo bago nangunot ang noo. Magsasalita pa lang sana ako upang suwayin si Mama nang marinig kong nagsalita si Luis. Ma'am, bata pa po kayo. Paniguradong makikita mo pang magiging anak namin ni Shane at maaalagaan pa nga. Kaya't kailangan mo pong magpalakas upang marinig niyo pang matawag ng lola ng anak namin ni Shane. Magaang na saad ni Luis. Napangiti ako kahit papano, lalo't magaling magsalita si Luis, kaya nga nakuha niya kagad ng loob ni Mama. Palagi mong iintindihin ng anak ko ha, Luis? 28 na siya subalit minsan ay mas matigas pa ang ulo niya kesa sa mga kapatid niya. Hindi na nakikinig sa akin kasi siguro may sarili na siyang desisyon sa buhay. Natatakot akong maiwan siyang mag-isa kaya pasensya na kung napilit ka na bumuo na ng pamilya ng anak ko. Saad ni Mama kaya natigilan ako. Wala akong pinagsabihan na nagpapanggap lamang kami ni Luis kaya hindi ko inaasahan ang sinabi ni Mama. Ma'am, hindi po ako pinilit ni Shane tungkol sa bagay na ito. Desisyon ko rin naman po na magkaanak na rin. Nakangiting ani ni Luis. Huwag na kayong magpanggap, sabi ni Mama kaya natigilan ako. Lalo nang magkasalubong ang paningin naming dalawa ni Luis. Naninimbang kami sa sinasabi ni Mama sa amin. Alam ko kung gaanong ibinaon ni Shane ang sarili niya sa sakit ng pagkawala ng dati niyang nobyo, si Prince. Ipapakita ko ang mukha niya sa susunod na dumalaw ka. Nang magkasakit ako, saka ka dumating kaya siguradong gusto niya lang tuparin ang kahilingan ko. Mahinang sabi ni Mama, kaya madiin akong napapikit nang maramdaman ko ang nagbabadyang luha sa mga mata ko. Nagkakamali po kayo, Ma'am. Desisyon ko rin naman pong magkaanak na rin. Matanda na ako at handa na rin naman ako. Kaya po walang sapilitan sa desisyon naming dalawa ni Shane. Huwag niyo ring isipin na napilitan lang din si Shane na tuparin ang hiling niyo. Nakangiting ani ni Luis, kaya nakita kong magaang nangiti ni Mama bago tumingin sa akin. Kaya umiwas ako ng tingin, lalo't alam kong may mga luha na sa mga mata ko. Nang hinatid ko na si Luis sa parking lot ng ospital, ay napangiti ako. Salamat ng marami sa pagpapagaan ng loob ng Mama ko. Nakangiting saad ko kaya umiling naman si Luis. Walang problema, Shane. Magaan din namang kausap ang pamilya mo. Nakangiting sabi niya kaya kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Gustong gusto kasi siya nila Saima. Tomorrow labas tayo, my treat. Nakangiting saad ko. Alam ko na ang kasunod niyan. Tumatawang sabi niya kaya namula kagad ako at umiwas ng tingin kay Luis. Punta tayo ng Batangas and let's book a hotel there. I whispered kaya nakita kong tumango si Luis. Akala ko'y sasakay na siya sa kotse niya subalit nagulat na lamang ako nang humarap siya sa akin at halikan ako sa noo. Good night, Shane. Nakangiti niyang saad kaya kumabog ng sobrang bilis ang puso ko bago ako napalunok at titig na titig kay Luis. Good night, Luis, I whispered. Nang tuluyan na umalis si Luis, ay pasimple akong napahawak sa dibdib ko nang maramdaman kong tila hindi ako makahinga dahil sa ginawa ni Luis. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin ni Luis. Weekly akong gumagamit ng pregnancy test upang malaman kung buntis na ba ako. Tahimik naman kaming magkatabi ni Luis sa kama. Parehas na nagtatago sa makapal na comforter dahil katatapos lang naming pagbigyan ng mga katawan namin sa init ng pagtatalik. Nakaunan ako sa braso niya habang nakabaon ang mukha ko sa pagitan ng leeg at balikat niya. Samantalang abala naman siya sa paghaplos ng braso ko. Negative pa rin ang lumabas? Tanong ni Luis lalo't kababalik ko palang galing banyo dahil nga nag-pregnancy test ako kanina. Hindi ko pa tinitignan, Luis. Mahinang sabi ko at pinikit ang mga mata ko. Hindi ko alam pero tila nagbabago ng nararamdaman ko. Naiinip ka na ba?
Tanong sa akin ni Luis. Kaya naman agad akong umiling lalo't gusto ko kung gaano kakalmadong relasyon namin ni Luis. Wala namang label ngunit damang-dama ko ang pag-aalaga mula sa kanya. Ayos lang naman ako, Luis. Katulad ng sabi mo, ibibigay ng Panginoon yon kung handa na ako. Mahinang sabi ko kaya nag-angat ako ng tingin kay Luis na nakatitig lang sa kisame ng kwarto ko. Itinigil na kasi namin na gawin to sa hotel, lalo't sayang lang sa gastos. Kahit naman palaging si Luis ang sumasagot sa bayad sa pag-hotel namin. Gusto ko ang kalwalhatian sa piling mo, Shane. Mahinang sabi niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Ilang linggo ko nang pinag-iisipan kung papansinin kong sinisigaw ng damdamin ko para kay Luis. Natatakot lamang ako sa pwedeng kalabasan ng kasunduan namin kung ako ang unang mahuhulog. Iniisip ko rin kung talaga bang ibinibigay ko ng puso ko kay Luis na matagal kong inakalang dala-dala ni Prince nang mawala siya. Alam ko namang si Milya lang ang habol mo sa akin, Shane. Ang hirap din palang makipagkompetensya sa iba. Lalo kung patay na ito. Alam ko naman palaging yun ang sinasabi ng mama mo kung gaano mong kamahal si Prince. Mahinang saad niya sa akin kaya napalunok ako. Umaamin yata si Luis sa akin ang nararamdaman niya. Napalunok na lamang ako at magsasalita na sana upang tanungin siya nang marinig kong tumunog ang cellphone niya. Kinuha yun ni Luis at sinagot. Faye, what's up? Tanong ni Luis habang nakayakap pa rin siya sa akin. Ibig lang sabihin ay babae ang katawagan niya. Sinabi ko namang bigyan mo pa ako ng sapat na panahon dito, hindi ba? Marami pa akong ginagawa at hindi pa handa sa pinaplano nyo. May inis ng saad ni Luis kaya napaupo ako at hawak ko ang makapal na comforter upang matago ang katawan ko bago ko lingunin si Luis na nakatitig sa akin. Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo, Faye. Wala pa akong balak na sumunod dyan, lalo pat marami pa akong inaasikaso rito. Nakakunot ang noong sabi ni Luis. Pakisabi sa mga magulang mo na kung hindi makapaghintay, wag na lang nating ituloy ang napagkasunduan, lalo pat kayo naman ang may gusto nito. Sabi pa niya. Nang tuluyan niyang maibaba ang cellphone niya, ay naging mausisa ako. Sino yung Faye? Girlfriend mo? Tanong ko kahit naging mapait ang huling tanong ko sa kanya. Titig na titig sa akin si Luis bago umiling. Hindi, huwag na nating pag-usapan, lalo pat hindi naman importante. Seryosong saad ni Luis kaya't nagkibit balikat na lamang ako. Nakita ko siyang tumayo at halatang wala na sa mood, kaya malakas ang kutob kong dahil to sa kausap niya sa telepono. Babe! Sigaw ni Luis mula sa banyo kaya't nagulat ako. Kung minsan pala'y tinatawag ako ni Luis sa endearment na nagpapatibok ng mabilis sa puso ko. Shane, come here! May kalakasan pang sigaw niya. Kaya naman kahit nanginginig pa rin ang mga hita ko, ay sinuot ko ang malaking t-shirt ni Luis at naglakad papunta sa banyo. Bakit ka ba sumisigaw? Nakakunot noong tanong ko. At nakatitig siya sa akin habang hawak-hawak ang pregnancy test na ginamit ko kanina. Ilang linya kapag positive? Tanong ni Luis habang malalaki ang mga matang nakatitig sa hawak niyang pregnancy test. 2. Sagot ko. At bago ko masilip ang resulta sa pregnancy test, ay sumigaw na siya. Yes! Positive babe! Positive! Nakangiting sabi ni Luis at tumingin sa akin bago lumapit. Nanginginig naman akong hinawakan ng pregnancy test at tinitigan ng mabuti. 2 linya. Mahinang bulalas ko. Mag-test ka pa, Shane. Mas mabuting sigurado tayo bago tayo pumunta sa OB-GYN. Mahinang saad ni Luis habang nakangiti sa akin, kaya't dahang-dahang sumilay ang ngiti sa labi ko at tinakbo ang distansya naming dalawa at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko mapigilan na maiyak dahil sa nalaman ko ngayon. Sabi ko naman sa'yo, diba? Magkakaroon din ng laman yan. Nakangiting ani ni Luis kaya nasiyahan ako at tumango. Hindi mapigilan na kabahan ngunit mas nangingibabaw ang kasiyahan ko ngayon.
Kinabukasan ay galing ako sa isang ubigayni at nakumpirmang nagdadalang tao nga ako. Habang nakangiti ay pinakita ko ang unang ultrasound ko kay Luis. Nasa kotse kami ngayon. Kitang-kita ang kasiyahan sa gwapong mukha ni Luis. Kaya kahit papano ay kalmado ako at natutuwang masaya siya para sa anak naming dalawa. Nawala ang ngiti sa mga labi ko nang maalala ang kasunduan namin. Oras na mabuntis na ako. Ibig lang sabihin na dito na nagtatapos ang pagsasama naming dalawa. Lalo pat nakabuo na kaming dalawa. Masaya ka ba? Mahinang pagpansin ko sa kanya. Siyempre naman dahil magkakaroon na tayo ng baby. Nakangiting sabi sa akin ni Luis. Kaya kumabog ng mabilis ang puso ko. Pero 'di ba, may kasunduan tayo tungkol dito? Kinakabahang tanong ko kaya nakita ko kung papaanong humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Dahil sa sinabi ko. Gusto ko lang namang maliwanagan kung anong mangyayari sa relasyon naming dalawa. Ngayong buntis na ako. Hindi naman kasi sinabi sa akin ni Luis kung nais niya bang magkaroon kami ng mas malalim na relasyon. Ngayong may baby na kami dahil ako. Gusto ko ang nais na relasyon mula kay Luis. Inaamin kong gusto ko na siya. Nitong mga nagdaang araw, nakita ko kung papaano niya akong alagaan at iparamdam sa akin ang mga pangyayaring akala ko hindi ko na mararanasan. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Luis. Kung ganun, tapos na bang tungkulin ko sa'yo kaya itatapon mo na ako ngayon? Malamig na tanong ni Luis sa akin kaya nabigla ako. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Luis. Mariing saad ko. Ano kung ganun? Hindi ba't ito ang nais mo? Ang mawala ako sa landas mo oras na magkaroon na ng baby sa sinapupunan mo. Ano? Dahil sa mga nagdaang linggo kasama mo ko ay hindi man lang ako nakapasok dyan sa puso mo? Madamdaming tanong niya sa akin. Luis, hindi naman sa Hindi ko natuloy ang mga nais kong sabihin nang umiling siya at pangunahan na ako. Ihahatid na kita sa ospital. Mag-uusap na lang tayong dalawa sa susunod. Malamig niyang saad kaya napabuntong hininga ako. Gusto ko lang naman na magmula sa kanya na nais niyang mabuo kami ng baby sa sinapupunan ko. Lalo pat wala naman akong magiging pagtutol. Tinanggap ko nang ako ang unang nahulog at handang pumasok sa anumang relasyon na siyang nanaisin ni Luis. Nagkaroon nga kami ng hindi pagkakaintindihan ni Luis at hinintay ko siyang puntahan ako upang makipag-usap. Subalit nalaman ko nilang sa kaibigan kong si Belle na naglasing si Luis ng huli naming pagkikita. Buntis ka na talaga, Day? Tanong ni Belle na sobrang saya nung sabihin ko sa kanya. Alam na rin nila mama at halos mag-iyakan silang lahat. Lalo na mga kapatid ko dahil sa bagong miyembro ng pamilya. Oo nga, mahinang saad ko at muling nalungkot dahil sa hindi namin pagkakaunawaan ni Luis. Ano palang naging reaksyon ni Luis? Ano magiging setup niyo sa bata? Tanong pa ni Belle sa akin kaya nagkibit balikat ako. Hindi pa kami nag-uusap ulit. Ang huling pag-uusap namin ay hindi pa kami nagkaintindihan. Mahinang sabi ko. Alam mo ba na tagapagmana yun? Tanong ni Belle kaya't nabigla ako. Hindi agad ako nakasagot sa sinabi ni Belle. Bilyonaryo yun, gaga ka talaga. Buti nga pumayag na maging sperm donor mo bago lumuwas sa Canada. Tumatawang saad ni Belle, kaya't natigilan ako. Lumuwas ng Canada? Gulat na tanong ko. Oo, tiba-tiba ka nga sa kanya kung tutuusin Baka ka musustentuhan pa yung baby niyo kahit naman nagkaroon kayo ng kasunduan sa bata. Nakangiting anin ni Belle. Bigla akong nakaramdam ng takot sa sinabi ni Belle na posibleng mawala si Luis at iwan nga kami ng baby naming dalawa. Hindi ko akalain na ang sperm donor ko pala ay isang bilyonaryong mas mayaman pa sa akin. Tapos, ako pang mayabang nababayaran siya dahil sa similya niya. Kahit na ang totoo ay hindi niya kailangan ng kahit anumang pera mula sa akin. Binaybay ko ang daan papunta sa bahay ni Luis ngayon. Kumatok ako at naghihintay na pagbuksan ako ng pinto. Subalit imbis na si Luis ang lumabas,
ay isang maganda at matangkad na babae ang nagbukas ng pinto ng bahay ni Luis. Hi! Sino sila? Tanong ng babae kaya't natigilan ako. Bigla akong nakaramdam ng kirot dahil may iba siyang kasamang babae sa bahay niya. Nandyan ba si Luis? Kinakabahang tanong ko kaya nagtaas siya ng kilay habang nakatingin sa akin. Si Luis ba? Sandali dahil nasa loob pa ng banyo't naliligo. Ano bang kailangan mo sa fiancé ko? Tanong nito sa akin kaya halos malaglagang pang ako dahil sa nalaman. Fiancé? Bigla akong tanong kaya tumango ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Yes, I'm Faye Romano. Nakatakda kaming maikasal sa Canada sa susunod na buwan. Nagtataka niyang sagot sa akin kaya namanhid ako at naramdaman ang pamumuo ng mga luha mula sa mga mata ko. Ikakasal na si Luis. Yun lamang ang malinaw sa isip ko ngayon. Kaya siguro hindi man lang niya naisipan na magbukas ng kung anumang relasyon sa aming dalawa. Hindi niya nais lumalim pa ang relasyon namin dahil meron na siyang iba. Faye? Sino yan? Rinig kong tanong ni Luis kaya agad akong tumalikod. Sorry, mauna na ako. Mahinang sabi ko't aalis na sana nang merong humawak sa braso ko upang pigilan ako sa pag-alis. Shane, let's talk. Madiing saad ni Luis pero umiling ako. At kahit na nayuyurakan ng puso kong hulog na kay Luis, ay nakangiti pa rin akong humarap sa kanya bago sa babaeng nasa likuran niya. Saka na siguro Luis, nakakahiya sa fiancé mo. Mag-usap na lang tayo sa mga susunod na araw. Nalaman ko rin kasi aalis ka na sabi ni Belle. Mag-usap na lang tayo bago kayo umalis ng fiancé mo. Kalmado kong saad kahit nagbabadya mga luha mula sa mga mata ko. Shane, let me explain, he whispered. Nangungusap ang mga mata niya na para bang nais niyang unawain ko siya sa pagkakataon na ito. Hindi ko yun kaya dahil sa pangalawang pagkakataon ay nawasak na naman ang puso ko dahil sa lalaki. Nangyari na ito nang mawala si Prince at ngayon nangyayari ulit dahil lang nakatakda ng maikasal si Luis. Bakit ba kasi nahulog pa ako sa kanya? Bakit sa dami ng pwedeng lalaki na mahuhulog ako ay sa isang lalaki pang mukhang pag-aari na ng iba? Aalis na ako, Luis. Mangiyak-ngiyak na saad ko kaya nakita ko siyang napabuntong hininga. Bukas. Mag-usap tayong dalawa bukas. Mariing saad ni Luis bago ko siya nakitang lumingon sa fiancé niya na nakikinig lang sa amin. Dahil sa professional akong tao ay ngumiti lang ako kay Faye. Pasensya ka na sa abala, mauna na ako. Nakangiting sabi ko't muling sinalubong ang nangungusap na mga mata ni Luis. Shane, magpapaliwanag ako sa iyo bukas. Puno ng suyo niyang saad sa akin, kaya tumango na lamang ako. O sige, mauna na ako. Pagpapaalam ko at tuluyang iniwan si Luis. Nang makauwi ako ay buong araw yata akong umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko. Natigil lamang ang kadramahan ko nang tumawag si Saima upang ipaalam sa akin na isinugod si Mama sa ER dahil nahirapan tong huminga. Kaya tulala akong nasa waiting area sa labas ng ER ngayon. Masakit ang mga mata ko dahil sa kakaiyak. Shane, napatingin ako kay Luis nang marinig kong tinawag niya ako. Anong ginagawa mo rito? Pagod na tanong ko pero imbis na sagutin niya ako, ay dahan-dahan siyang naupo sa tabi ko. Masama bang dumalaw? Sinabi sa akin ni Simon ang nangyari. Are you okay? Sabi ko naman sa'yo, diba? You can call me anytime. Mahinang saad niya habang nakaupo sa tabi ko. You're getting married. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magpapakasal ka na pala? Na mayroon ka na palang nobya? Bakit mo naman nilihim ang ganong kaimportanteng bagay sa akin, Luis? Malungkot na tanong ko. Arranged marriage ang meron sa aming dalawa ni Faye. Mahinang sagot niya. Kaya madiin akong napapikit subalit bukas ang tenga ko sa paliwanag mula sa kanya. Pero kayo pa rin. Mahinang saad ko. May iba akong gusto. Saad niya kaya natigilan ako. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko dahil sa sinabi ni Luis.
Sino naman yung gusto mo? Kinakabahang tanong ko. Di yung nabuntis ko. Nakangiting anya kaya napatitig ako sa kanya at hindi alam kung anong sasabihin ko. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Madiin kong saad. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sa mga araw na hindi tayo nagkita, naplano ko na kung papaano ako hihingi ng tawad kay Prince. Dahil nais kitang maangkin, Shane. Wala akong pakialam kung mahal mo pa rin siya. Sa akin ka. At ang batang nasa sinapupunan mo. May diing saad niya kaya napalunok ako. Napalunok ako at napakuyom ng kamao habang nakatitig sa gwapo niyang mukha na seryosong nagsasalita. Mahal mo ko? Tanong ko sa kanya. Mukha bang hindi? Sa ating dalawa, ikaw ang may kailangan sa akin, pero ako yung nahulog. Madiing anya na tila ba, hindi inaasahan ang biglaan niyang pagkahulog sa akin. Bakit parang mukhang ayaw mo? Paano si Faye? Tanong ko sa kanya subalit deep inside, sobrang saya na ng puso ko. Shane, wala namang Faye una pa lang. Walang Faye sa eksena ng minahal kita. May diing bulalas niya sa akin kaya kahit papano, napangiti ako. Hindi ako easy to get, Mr. Sperm Donor. Kahit pa bilyonaryo ka pa. Tumatawang sabi ko, kaya nakita kong natigilan si Luis. Alam ko namang hindi, lalo pat nakabaon ka pa sa pagmamahal mo kay Prince. Alam kong anak lang ang habol mo sa akin, pero hindi ako papayag na ilayo mo siya sa akin, Shane. Hindi ako papayag na mawala kayo sa akin. Mahinang saad niya kaya napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko masabi ang nararamdaman ko sa kanya ngayon. Siguro, kailangan ko muna ng panahon para makapag-isip-isip pa. Natatakot pa akong sumugal, lalo pat planado ang buhay na naghihintay sa kanya. May buhay siyang naghihintay sa Canada. Nang araw na yun ay nalaman namin na ayos naman si Mama kahit papano. Lumalaban pa rin sa sakit na nagpapahirap sa kanya. Kasalukuyan kong kasama si Luis at binabaybay namin ang daan pa uwi sa bahay niya. Lalo't nais niyang mabantayan ako mabuti. Dahil nga sinabi ng OB-GYN ko na masela ng pagbubuntis ko. Kaso may nadaanan kaming puno ng mangga at bigla akong natakam. Luis, gusto ko ng mangga. Bulalas ko bigla kaya natigilan si Luis. Ito ang kauna-unahang humiling ako ng gustong kainin. Mukhang nagsisimula na akong maglihi. Bumili na lang tayo kung ganon. Maghahanap ako ng bukas na supermarket. Saad niya agad sa akin pero umiling ako. Gusto ko magnakaw ka sa puno na yan. Saad ko tinuro ang puno ng mangga na sobrang dami ng bunga. At dahil mababa lang naman at madaling maabot ni Luis sa mga bunga, ay mas gusto kong makita na kumukuha siya ng mangga. Gulat namang napatitig sa akin si Luis. Baka magalit yung may-ari, Shane. Bibila na lang kita. Saad niya pero masama akong tumingin sa kanya. Kung ayaw mo itiwag, iuwi mo na nga ako. Ayoko nang sumama sa'yo. Baka nandun na yung Faye mo. Inis na sabi ko kaya nakita kong nagulat si Luis sa pagbabago ng mood ko. Okay. Ikukuha na kita. Sumusukong sabi niya kaya nawala naman ang inis sa mukha ko at nginitian ko siya. Okay, gusto ko yung malalaki. Sabi ko kaya nakita ko siyang napabuntong hininga. Bago lumabas sa kotse niya kaya naman binuksan ko ang camera ng cellphone ko at kinuhanan ng video at letrato si Luis habang patingin-tingin sa paligid kung may nakatingin ba sa kanya. Bago ko nakitang pumitas siya ng isang bungkus na mga mangga. Bago nagmamadaling pumasok sa kotse, kaya natawa ako. Narinig ko kasing madidiin niyang mura at pamumula ng mukha niya dahil sa ginawa. Hindi magandang magnakaw, Shane. Diing sabi niya sa akin dahil hindi pa rin ako tumitigil sa pagtawa. Oo nga, pero gusto ko nga nang ninakaw na mangga. Yun nga yung hinihiling ng baby natin. Palusot ko kaya sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umirap sa akin. Nang tuluyan ng makarating sa bahay ni Luis, ay tahimik lang akong nanonood ng pelikula sa living room ng bahay ni Luis at nakaakbay siya sa akin habang kinakain ko naman ang ninakaw niyang mangga at sinasawsaw sa asukal. Babe, anong lasa niyan?
Tanong niya kaya napakunot noon naman ako. Masarap, gusto mo ba? Tanong ko at inumang sa bibig ang mangga na isinawsaw ko sa asukal. No thanks. Pagtanggi niya kaya natawa naman ako. Kaso nagulat na lamang ako nang may dalawang matandang pumasok sa living room kasama si Faye. Ano naman bang sabi ni Luis, Faye? Ano bang dahilan niya kung bakit hindi sasama sa'yo sa Canada? Tanong ng matandang babae kaya't nagulat ako. Kinabahan ako nang magsalubong ang mga paningin namin ng mga bagong dating. Mom, Dad, what are you doing here? Nakakunot ang noong tanong ni Luis. At sa isang iglap ay nasa harapan ko na si Luis na para bang pinoprotektahan ako. Kaya bang umatras ka sa pagpapakasal mo kay Faye dahil sa babaeng yan, Luis? Galit na saad ng matandang babae na mukhang ina ni Luis. Mom, tumatanggi na ako noon pa lang. Kahit na wala pa akong babaeng nagugustuhan. Kayo lang itong mapilit eh. Mariing saad ni Luis. Alam mo naman na matagal na naming naplano ang pagpapakasal niyo ni Faye upang patibayin ang partnership ng mga kumpanya natin. Mariing saad ng matandang lalaki. Samantalang masama naman ang tingin sa akin ni Faye. Kamukha ni Luis ang matandang lalaki. Nag-usap na po kami ni Faye tungkol dito, Mom. Pumayag naman siyang hindi na matuloy ang kasal. Isa pa po. May iba akong gusto. Wala na akong balak na bumalik pa sa Canada. Mahinang saad ni Luis kaya hinawakan ko ang braso niya. Kaya pa simple siyang lumingon sa akin at nginitian ako. Ang sabi mo sa akin, nais mo lang magbakasyon dito sa Pilipinas at hindi kalaunan ay babalik ka rin sa Canada upang ituloy ang napagkasunduan natin. Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon, Luis? Tanong ng ina ni Luis. Nagbago na pong desisyon ko, Mom. Kaya ko lang naman hiniling na pumarito muna sa Pilipinas ay para dalawin ang puntod ni Kuya. Para makapag-isip kung nais kong maikasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Ngayon sigurado na ako. Hindi ko po nais na pakasalan si Faye. Nag-usap na kaming dalawa. Sana respetuhin yung desisyon ko. At si Shane? Si Shane bilang babaeng nais kong makasama habang buhay. Madamdaming sabi ni Luis. Kaya pa simple akong napahawak sa dibdib ko nang maramdaman na sobrang bilis ng tibok noon. Itatakwil kita, Luis. Madiing ani ng matandang babae. Madiin akong napahawak sa braso ni Luis dahil sa nasasaksihan. Mom, matagal ko nang naramdaman ang pagtakwil niyo sa akin nang hindi ko sundin ang kursong nais niyong ipakuha sa akin. Diktador kayo. Yan ang totoo. Palaging pinagkukumpara kay Kuya Prince. Kaya nga't nagrebelde siya, hindi ba? Kaya rin siya nawala dahil sa atin. Dahil diktador kayo. Mariing saad ni Luis. Dahan-dahan akong napabitaw sa braso niya dahil nakaramdam ako ng kaba. Walang ipinakilalang magulang sa akin si Prince. Ang alam ko lang ay naglaya si Prince sa kanila dahil sa pressure ng mga magulang. Hindi mo naman kapatid si Prince, hindi ba? Kinakabahang tanong ko kaya nilingon ako ni Luis. Kapatid ko siya, Shane. Mahinang anya, dahilan kung bakit ako nagulat. Tatanggalan kita ng mana, Luis. Saad ng ama ni Luis kaya muling nalipat ang atensyon ni Luis sa mga magulang. Hindi ho ako natatakot. Matanda na ako, Dad. May kakayahan na akong kumita ng sarili kong pera at may kakayahan din akong piliin kung sinong nais kong makasama. Mariing saad ni Luis bago humawak sa kamay ko. At hinila ko papaalis sa bahay niya. Hindi ko alam kung bakit tulala ko habang nasa loob ng kotse niya at walang destinasyon ang pagmamaneho niya. Bakit hindi mo sinabi na kapatid mo si Prince? Umiiyak na tanong ko. Hindi ko rin naman alam nung una na si Kuya palang yumaong mong nobyo. Nalaman ko lang nung pinakita ng mama mong litrato sa akin. At hindi ko sinabi dahil natatakot ako na baka dahil dun ayawan mo na ako. Mahinang saad ni Luis kaya napabuntong hininga ko. This is ridiculous. Mariing saad ko at tila sasabog ng isip ko sa kung ano-anong katanungan ang pumapasok sa isip ko. Ayaw mo na ba dahil kapatid ako ng lalaking minamahal mo? Pakiramdam mo ba? Nagtataksil ka sa kanya? Hindi ko rin namang intensyon na mahulog o itago ang pagkakakilanlan ko sa'yo. Mahinang sabi ni Luis bago dahang-dahan na hininto ang kotse niya sa gilid ng daan.
Hindi ako nagsalita at hinihintay lang ang paliwanag niya sa akin. Totoong mahal kita, Shane. Hindi ko na ito mapipigilan. Kung hindi ko lang nirerespeto si Kuya Prince, gagayumahin talaga kita. Mahinang sabi niya sa akin kaya mas lalo akong napahikbi. Alam mo ba kung nasaan ang puntod na kuya mo? Mahinang tanong ko kaya nakita ko siyang napabuntong hininga. Bago ko tumango kaya muli akong nagsalita. Gusto kong dalawin siya. Mapait namang napangiti si Luis. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Ang hirap mong agawin sa kanya sa totoo lang. Pero wala akong balak na sumuko, Shane. Hindi ko nais na sukuan ka. Ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon na tumayo sa sarili kong desisyon nang talikuran ko ng pamilya ko dahil hindi nila kayang irespeto ang desisyon ko. Alam kong mahihirapan akong makapasok sa puso mo, pero wala akong balak na tumigil. Mariing anya. Ihatid mo na lang ako kay Prince. Gusto kong kausapin siya. Madiing saad ko kaya napabuntong hininga na naman si Luis bago sumunod sa nais ko. Nang makarating kami sa puntod ni Prince ay nasa likod ko lamang si Luis at pansin ko kanina pa siyang nasasaktan. Hi, kamusta ka na rito? Tanong ko habang tinatanggal ang mga tuyong dahon sa lapida ng lalaking una kong inibig at ang akala kong nagdala ng puso ko sa hukay nang mawala siya sa akin. Yun pala, hinatid niya ang puso ko sa kapatid niya pa mismo. Siguro dahil alam niyang mas maaalagaan ako ni Luis. Marami nang nangyari sa buhay ko lately, Prince. Pinapanood mo ba ako mula sa langit? Tanong ko habang nakangiti. Nagkasakit si Mama na kinakailangan kong tuparin ang huling kahilingan niya. At iyon ay ang magkaanak. Hindi ko naman akalain na pagbubuklo rin kami ng kapatid mo. Tumatawang sabi ko. Alam kong nakikinig lang sa akin si Luis. Alam mo bang si Luis ang dahilan kung bakit lumalaban pa ang mama ko? Palagi siyang nasa ospital at kinakausap si Mama na kung nais niya raw makitang apo niya, kailangan niya magpalakas. Samantalang ang naging desisyon ko lamang nung nalaman kong tinaningan nila si Mama ay tuparin lang ang hiling niya at hindi ang palakasin ng loob niyang mabuhay pa ng matagal na siyang ginawa ni Luis. Mahinang sabi ko at unti-unting nagsilaglagan ng mga luha sa mga mata. Naramdaman ko ang pagyakap ni Luis sa akin mula sa likuran ko. I'm very thankful na dumating ang kapatid mo sa buhay ko. Sa buhay namin nila Mama. Kaya pasensya ka na kung babaliin kong pangako kung hindi na magmamahal pang muli dahil ang puso ko ngayon. Pag-aari na to ni Luis. Gusto kong mabuhay ng matagal kasama si Luis, Prince. Umiiyak na saad ko kaya naramdaman kong natigilan si Luis sa likuran ko. Mukhang hindi makapaniwala sa mga naririnig. Kung aayain niya ako magpakasal sa kanya, papayag ako kasi. Ganun ko siya kamahal, Prince. Alam kong mas malalim kesa sa pagmamahal na naramdaman ko sa'yo. Kaya patawad kung babaliin kong pangakong sa'yo lang ako. Umiiyak na saad ko. Naramdaman ko ang magaang na paghalik ni Luis sa leeg ko bago ko narinig ang sinabi ni Luis. Hindi mo kailangang mag-alala kay Shane, Kuya Prince. Aalagaan ko siya at mamahalin higit sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Wala akong balak na iwan siya, kaya makakaasa kang magiging mabuti akong asawa sa kanya. Mahinang sabi ni Luis kaya napahikbi ako. Naramdaman kong hinaplos ni Luis ang maliit ko pang tiyan. Kung lalaki man ang anak namin ni Shane, gusto kong isunod sa pangalan mo, Kuya. Gusto kong ipangalan sa anak namin ang pangalang dahilan kung bakit kami nagkatagpo. Dahil kung hindi ko naisipang bumalik dito sa Pinas para tuluyan kang dalawin ay hindi ko sana makikilala si Shane, Kuya. Hindi ko sana makikilala ang babaeng pag-aalayan ko ng lahat-lahat. Madamdaming saad ni Luis. Magpahinga ka na dyan. Ako na pong bahala rito. Nagulat ako nang meron siyang singsing na inilagay sa palasingsingan ko na gawa sa damo. Kaya natawa ako. Huwag kang tumawa. Hindi ako ready kaya DIY na muna. Mahinang saad niya kaya kahit na punong-puno ng luha ang mukha ko
Ay natawa ako. Nagpo-propose ka ba? Tanong ko. Shane Martin, will you marry me? Alam kong mabilis subalit ayoko nang patagalin ngayon na. Buntis ka na. Nais mo bang maging Smith ang apelido mo? Tanong ni Luis kaya napahigbi ako. Bago ko siya hinarapat, dahan-dahang inilapat ang labi sa mga labi niya. Hinayaan kong tanging halik ang sumagot sa tanong niya. Sa harapan mismo ng lalaking dahilan ng pagtatagpo ng kapalaran namin ni Luis, ay naghalikan kaming dalawa. Senyalis ng dalawang pusong nais magkaisa. Magpakasal na tayo. Umiiyak na saad ko. Wala bang agreement ang kasalang nais mo? Tanong ni Luis kaya natawa ulit ako. Ano bang gusto mong nilalaman ng agreement? Tanong ko. Na hindi na pwedeng bawiin kapag naging Smith ka na habang buhay kang para sa akin at hindi makukuha ng kahit na sino. Nakangiting anya sa akin kaya napangiti ako. Okay, I whispered. Iniibig kita, Shane. Madamdaming saad ni Luis. Iniibig din kita. Ang bilyonaryong sperm donor ng babaeng ang lakas ng loob na bilhin ng similya. Ng isang bilyonaryong katulad mo. Tumatawang saad ko. Don't worry. Libre na yun sa ngayon kahit ilan pang gusto mong buuin. Tumatawang Damihan natin para matuwa ang mama mo. Tumatawang saad niya kaya napairap na lamang ako sa hangin. Okay, Mr. Sperm Donor, I whispered lovingly. Okay, soon to be Mrs. Smith. Nakangiti niyang sabi kaya natawa ako. Hindi man magandang simula namin ni Luis. Ang alam ko lang ay magandang naging wakas namin. Dahil hindi ko naman akalain na nanaisin kong magpakasal matapos matamnan. Napagtanto kong hindi pala tumitigil magmahal ang isang pusong nasaktan. Ipinapahinga lamang ito ng Panginoon dahil nakalaan to sa taong mas magpaparamdam sa'yo kung ano nga ba ang tunay na pagmamahal. At iyon ang naranasan ko. Ako si Shane Martin. Ang babaeng na-in-love sa aking sperm donor na bilyonaryo. Wakas.